Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin at tayo po ay umabot sa kalahating linggo. At sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Mara Rosette Flores. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer ni Brother Martin. At ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. Brother Martin, wala po kayong sound. Hello po. Okay na po. Let's pray po. In this very moment, our God, we would like to thank you for this wonderful day that you gave it to us. As we are about to hear again your message this evening, may you guide our speaker so that they will be able to share your message and kindly bless us also listeners for us to be reminded about your grace, and kindly forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Brother Martin, sa inyo pong pagpanguna sa ating pambungad na panalangin. At bago po natin mapapakinggan ang tinapay ng buhay na ibabahagi po sa atin ni Sister Mara, tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na ipo-play po sa atin ng ating technical coordinator. Sagot ay di halang at ang
siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, at ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos Ama nagtiwala. Kaya mga kaibigan, tayo'y magtiwala rin, upang ang buhay natin ay Kanyang pagpalain. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, at ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, at ikaw ay diringgin. Maraming salamat po, Sister Miles at Brother Milky Flores. At ngayon po, ibibigay ko na po ang pagkakataon sa ating tagapagsalita sa gabing ito. Mga kapatid, and welcome sa ating midweek prayer meeting. Nais ko po munang batiin ang ating mga kasama dito sa Zoom at ang mga sumusubaybay sa ating FB Live at ang lahat ng ating mga kapatiran sa mang dako ng mundo kayo naroroon. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Ayan, so ngayong gabi po, pag-aaralan po natin ang chapter 25 ng The Prayer Book na may pamagat na Angels and Prayer. Sa mga kapatid, pansin niyo po ba na madalas kapag nananalangin tayo ay parang tayo lang ang nagsasalita? At hindi natin nakikita kung ano ang nangyayari sa likod ng eksena. Pero ayon sa chapter na ito ay may mga anghel na nakikinig, kumikilos at tumutulong habang tayo ay nananalangin. Kaya habang pinag-aaralan natin ito, sana po ay mas lalo po tayong ma-encourage na gawing bahagi ng araw-araw nating buhay ang prayer o panalangin. Ayan po. So ilipat ko lang po ang aking slides. Ayan. Angels record sincere prayers. Ayan. Ang bawat kaimtim at tapat na panalangin ay nire-record sa langit. Isipin natin yun, bawat luha, bawat struggle, bawat prayer na galing sa ating puso ay hindi nawawala. And it also says here that God values genuine prayers. Ayan. Sinasabi rin dito na mas mahalaga ang oras kasama ang Diyos kaysa sa mga pansamantalang bagay na inaalok ng mundo. Kaya kapag tayo ay lumalapit sa Kanya ng tapat at may halaga po iyon sa paningin ng langit. Ayan, napakagandang larawan ang binigay dito tungkol sa family worship. Na kung saan kapag ang pamilya ay sama-samang lumuluhod para manalangin,
sinasabi na ang mga anghel ay nasa paligid at dinadala ang mga panalangin sa langit gaya ng makabagong insenso. Ayan. Gaya ng mabangong insenso pala, mga kapatid. Ano po, kasi mabango nga pala yung insenso. At ipinapakita po nito kung paano kahalaga or gaano kahalaga yung family worship. Hindi lang po ito yung yung routine o nakasanayan natin. Kasi may mga nangyayari pong spiritual na gawain habang tayo po ay nananalangin. Ayan. So ilan po ba dito sa atin ngayon ang lumaki na may family worship sa bahay? Ayan po. So maganda po kasing practice yun na yung nakalakihan po natin na maraming pamilyang Kristiyano na mayroon po silang family worship. Hindi man po ito perfect everyday, hindi man po ito perfecto, ano po? Pero napakarami pong benepisyo ng regular na family worship. At ilan po sa mga benefits niyan ay ang una na po dyan, napapalapit po ang pamilya sa Diyos. At napapalakas po ang relasyon ng bawat miyembro ng pamilya. At syempre po, nagbibigay din po ng gabay para po sa ating mga anak at nagdadala po ng kapayapaan sa ating tahanan. At nagpapalakas din po ng pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Kahit ano pong pagsubok yan ay malalagpasan po natin at mas alam po nating i-handle. Pag tayo po ay meron pong gatherings through our family worship daily. Ano po? Ayan nga po, kaya ang family worship ay hindi lamang po ito simpleng gawain sa bahay, mga kapatid. Kundi ito po ay isang espesyal na pagkakataon kung saan ang buong pamilya ay nakikipag-ugnayan sa langit. Yan. Ang mga anghel po ay hindi lamang sila nakikinig, mga kapatid. Sinasabi po rito na naghihintay din silang tumugon sa mga panalangin ng bayan ng Diyos. Kapag ipinapanalangin natin ang may sakit at kapag ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating pamilya at mga anak, may mga anghel po na inuutusan ng Panginoon nating Diyos upang maglingkod at magbigay ng protection sa atin. So napakagandang assurance po ito, lalo na para sa atin, na mga magulang. At alam niyo po ba, mga kapatid, isa sa mga interesting na bahagi ng chapter na ito ay may mga anghel ang mga anghel ay meron silang particular na tungkulin. Ano po? Napakaganda pong isipin na ang Diyos ay hindi magulo o basta-basta lang kumikilos. Lahat po talaga ay may kaayusan sa Kanya. Maski po sa langit ay ganun din. Kaya may mga anghel na inuutusan ng Panginoon para magbantay, magtanggol at tumulong sa Kanyang mga anak. At alam po natin sa Biblia na may mga pagkakataon na ang panalangin ay agad sinasagot ng Diyos, di po ba? Sa pamamagitan po ng Kanyang mga anghel. At sila ang mga sugo na mabilis kumilos kapag ang isang tao ay nananalangin ng tapat at may pananampalataya. Pero hindi rin po natin dapat kalimutan na may mga puwersa ng kadiliman na gustong hadlangan ang ating mga panalangin at ilayo tayo sa Diyos. Kaya nga po, mahalaga na hindi tayo humihinto sa panalangin kahit parang feeling natin ay wala po itong kasagutan kaagad. At dahil sa tamang panahon, sa tamang paraan, at ayon sa kalooban ng Diyos, ang kanyang tugon ay 100% na darating. At kadalasan ginagamit niya ang kanyang mga anghel upang ito ay maisakatuparan. Kaya mga kapatid, manatili po tayong matatag sa pananampalataya at ang langit ay gumagalaw para sa mga taong lumalapit sa Diyos ng may pusong dalisay at mapagkakatiwalaan siya. Ayan po. Mga kapatid, ang labanang ito ay hindi lamang sa nakikita nating mundo, hindi lang ito tungkol sa mga problema sa araw-araw, kundi isang espiritual na pakikibaka na hindi agad natin napapansin.
At minsan may mga pagkakataon na pakiramdam natin ay mabigat ang lahat. May mga tukso, may mga takot at pagdududa na dumarating sa isip at puso natin. Pero sa likod ng lahat ng iyon ay may mas malalim na nangyayari. Ano po iyon? May labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ngunit ang Diyos ay hindi nananahimik, mga kapatid. Siya ay aktibong kumikilos para sa kanyang bayan. At pinapadala niya ang kanyang mga anghel upang tayo ay bantayan, gabayan at iligtas mula sa mga panganib. At nakikita man natin ang panganib o hindi, siya po ay laging andyan para po tayo ay proteksyonan. Kaya't hindi tayo dapat matakot. Sa halip, dapat tayong manatiling nakahawak sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin dahil doon tayo nagiging connected sa kanyang kapangyarihan. At kahit gaano kalakas ang laban, tandaan po natin, mga kapatid, na mas makapangyarihan ang ating Diyos kaysa sa anumang puwersa ng kasamaan. At binanggit din dito sa chapter na ito na ang napakagandang halimbawa ni Daniel. At kahit alam niya na may kapalit ang kanyang panalangin na maaari siyang mapahamak, hindi pa rin siya tumigil sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. At sa halip, mga kapatid, anong ginawa niya? Nanatili siyang matapat. Nanatili po siyang tapat sa ating Diyos. 3 beses pa rin siyang nananalangin bawat araw gaya ng kanyang nakasanayan. At ipinapakita nito na ang prayer life ay hindi dapat nakadepende sa sitwasyon. Sa panahon ng kaginhawaan man o sa panahon ng pagsubok, nananatili ang kanyang katapatan sa Diyos. Kaya mga kapatid ko, ang panalangin ay hindi dapat naaapektuhan ng takot o pressure, kundi pinapatibay ng pananampalataya. At tulad ni Daniel, makakatiyak tayo na may espesyal na pagtingin ang langit sa bawat panalangin ating iniaalay sa Diyos. At kapag tayo ay bumabangon sa umaga at sinisimula ng ating araw sa pananalangin, napapansin po iyon ng langit. Minamarkahan po ng mga anghel natin ang mga panalangin natin bilang tanda na tayo ay lumalapit sa Diyos. At habang tayo ay humaharap sa mga tukso, sa mga desisyon at sa hamon sa buong araw, sila ay handang tumulong, gumabay at magbigay ng proteksyon sa atin. Mga kapatid, napakasimple lang ng morning prayer. Ano po? Pero kung isipin natin, ang simple lang yan. Pipray ka lang sa umaga. Pagkagising mo, ano po? Pero napakalaki ng epekto nito sa buong araw natin. Di po ba? Pag nag-pray tayo, very positive yung ating puso, yung ating kaisipan, kahit full of troubles tayo. At maging sa ating spiritual life. At alam niyo po ba, mga kapatid, na kapag tayo ay nagsisimulang seryosong lumapit sa Diyos, talagang very eager tayo na tayo ay nasa Diyos po, abay, may hindi natutuwa. Opo, at yun ay ang ating kalaban. Ano po? Si Satanas. Hindi po siya natutuwa pag tayo ay malapit na sa ating Panginoon. Kaya ang ginagawa niya, hinahadlangan niya tayo, hindi siya tumitigil. Ano pong ginagawa niya? Nagpapadala siya ng mga tukso, may mga pagdududa, may pagkabalihasa at mga abala sa isip at paligid. So, binibigyan din niya tayo ng mga iisipin natin. Pero sa kabila nito, kapag patuloy tayong nananalangin at nananatili po tayong nakahawak kay Kristo, hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos. Sa tamang panahon, nagpapadala siya ng tulong mula sa langit upang palakisin tayo at ipagtanggol tayo. Kaya mga kapatid, tandaan natin, mas makapangyarihan po ang Diyos kaysa sa anumang puwersa ng kadiliman. Kaya hanggat tayo ay nananatili sa Kanya, siguradong tayo ay ligtas. At may vision po si Ellen White tungkol sa mga taong taimtim na nananalangin. Na habang nananalangin sila, sinusubukan ng masasamang anghel na palibutan sila ng kadiliman. Pero patuloy po silang tumatawag sa Diyos. At habang nagpapatuloy sila sa pananalangin,
dumarating ang tulong mula sa langit. Kaya mga kapatid, napakalinaw ng aral natin. Huwag tayong tumigil sa pananalangin kahit gaano pa ito kahirap. Dahil sa bawat panalangin, may Diyos na tumutugon. Ayan, so, why should we pray? So, how should we pray, should say? So, it should be sincere, faithful, and simple. Ano po? So, hindi po kailangan na mahaba at komplikado ang ating panalangin. At hindi rin po kailangang maraming magagandang salita o flowery words, idiomatic expressions, o kung ano pa man. Mas mahalaga po ang may sinseridad tayo kaysa sa napakahabang panalangin. Sapagkat ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap sa ating Ama sa langit. Kaya mga kapatid, kung isang salita lang ang sasabihin ninyo, ano po, ngayon sa ating Panginoon, ano po iyon? Kung may isang salita po kayong nais sabihin sa Diyos, ano po kaya iyon? Ayan. Angels help God's workers. Kapag tayo naman po ay naglilingkod sa Panginoon, tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa. Sinasabit nga po dito na tinutulungan ng mga anghel ang mga taong mapagkumbaba at tapat na gumagawa para sa Diyos. Maaaring hindi natin sila nakikita, pero totoo po na may tulong na nagmumula sa langit habang ginagawa natin ang kanyang gawain. Ito man ay sa pagtuturo, sa paglilingkod, at sa pagbabahagi ng kanyang salita. Kaya, anumang gawain para sa Panginoon, mga kapatid, hindi ito kailanman nagiging mag-isa o walang suporta. Dahil ang langit ay nakikibahagi rin sa ating paglilingkod. Why do we pray so little? God is ready to help. We just need to draw closer to Him. So tingnan niyo po ito, isa po ito sa pinakamagandang bahagi ng chapter 25, mga kapatid ko. Parang nagtatanong ang langit, na kung handang tumulong ang Diyos, bakit kakaunti ang panalangin ng tao? Naisip niyo rin po ba yun? Ang mga anghel ay nasisiyahang lumapit sa Diyos. Pero tayo na mga tao na mas nangangailangan ng kanyang tulong ay minsan nakakalimot pang manalangin. Kaya marahil isa itong paanyaya po para sa bawat isa sa atin na mas bigyang panahon ang ating relasyon sa Diyos. At bago po tayo magtapos, balikan natin ang mga pangunahing aral. Ayan. Ano pong sabi? Angels record. So, ang mga anghel ay nagtatala ng ating taimtim na panalangin. At naririnig nila ang ating mga dasal. Dinadala rin nila ito sa langit at tumutugon sila ayon sa kalooban ng Diyos. At ang mga anghel din ay pinoprotektahan ang bayan ng Diyos. Tinutulungan din po nila tayong malabanan ang mga tukso sa ating paligid. At ipinapakita nila na ang langit ay aktibong gumagawa para sa kaligtasan ng tao. Kaya kapag tayo ay nananalangin, mas marami ang nangyayari kaysa sa nakikita ng ating mga mata. Nagwo-work po ang ating angels, ganun din po ang ating Panginoon. Kaya, ngayong gabi, isang bagay po ang malinaw, mga kapatid, na hindi po kailanman sayang ang anumang panalangin na iniaalay natin sa Diyos. Pakatandaan po natin palagi na may Diyos na nakikinig, na may mga anghel na kumikilos, at may langit na interesado sa ating kalagayan. Ano man po ang iyong pinagdaraanan ngayon,
problema sa pamilya, kalusugan, trabaho, pag-aaral o personal na laban. Dalhin po natin ito. Walang iba kundi sa Panginoon. Idirekta po natin sa Kanya ang ating saloobin. At habang tayo ay nananalangin, maaari tayong magtiwala na siya ay kumikilos para sa ating kabutihan. Ano po? Nawa marami po tayong natutunan ngayong gabi. At yan lamang po ang aking dalangin para sa ating lahat. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat. Kung meron man po kayong additional input and insight sa ating pag-aaral, ay open na po ang ating virtual stage. Ano po, at akin na pong ibinabalik sa ating presider para po sa ating mga additional. Muli po, ito po si Sister Mara Flores, ang inyo pong tagapagsalita sa gabing ito. Maraming salamat po, Sister Mara, sa inyo pong pagpanguna po sa atin sa gabing ito. So, ang ating napag-aralan po ay patungkol pa rin po sa pananalangin kung kinakailangan po na kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon with all the sincerity po at hindi po yung bastang nanalangin lang po tayo. Kasi meron pong naghahatid at nauutosang i-grant yung mga panalangin natin dahil may mga anghel pong nakikinig. At lagi po nating pakatandaan na even the angels, kapag nababanggit ang pangalan ng Panginoon, ay tinatakpan ang kanilang mukha dahil ganun po kabanal ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya, kinakailangan po na may sinseridad at hindi po basta-bastang binabanggit ang pangalan ng ating Panginoon. At sa punto pong ito, tayo na po dadako sa ating closing song at susundan naman po yan ng closing prayer.
May I request Sister Pearl to lead the closing prayer? Tayo po ay manalangin. Manaming banal, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa gabing ito na kami po ay inyo pong sinamahan sa aming pong pag-aaral patungkol po sa kahalagahan po ng pananalangin. Maraming salamat po sa mga paalala sa amin at naway tulungan po kami na patuloy na lumapit sa inyo anuman po ang sitwasyon namin at alam po namin na papakinggan niyo po ang aming pong mga dalangin at nariyan din po ang mga anghel na tumutulong din po sa amin at nagbabantay sa bawat isa sa amin. Sa gabi pong ito ay naway patuloy po kaming samahan sa aming pong samantalang pagpapahinga, sa aming pong pagtulog. Ilayo po kami sa anumang uri ng kapahamakan. Protektahan po kami at naway bigyan po kami ng panibagong buhay bukas. Gisingin po kami upang patuloy po kaming makagawa sa inyo pong gawain. At wag po kaming hayaan na maagaw po ng kaaway. At samahan po kami mamaya sa pagpapatuloy po ng aming pong part 2 ng programa sa Midweek Prayer. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Sister Pearl, sa inyo pong pagpanguna sa ating closing prayer. At dito po nagtatapos ang ating midweek prayer meeting sa gabi pong ito. Maraming salamat po sa mga nag-join at ganoon din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live. So nawa po ang mga mensahe na ating buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin. Inaanyayahan ko po ang lahat na nasa Facebook Live na pumasok na po sa ating Zoom room para po sa ating mga